ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 18 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa Pungsod, o bisan diin man nga bahin sa kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sa hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapig sa kalutusan. Ang kasadya sa kadalagan. Ululupod natin na saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao sa ilang kinaagman, sa ilang pagpaninguha nga matigong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyong Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Isa naman ka Sabado o kung isa naman ka Martes para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Yung inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang kinaanda naton nga pagpangalagad kada Sabado, Martes na kita subong para maghatag sa inyo no sa mga talalupang doon nga balita sa hinampang. Grabe no, ay nagapahuway nga ton nga Filipina tennis player Alex Ayala. Mahampang naman siya mga kabiyanan sa WTA 125 Suzhou sa China. Samtang mga kabiyanan ang Hall of Famer kag ginakabig rival man ni Efren Bata Reyes nga si Mika Imonen napatay mga kabiyanan sa edad nga 52. Mga kabiyanan, ang Philippine o kanang government suportado ang pag-host sa Philippines sa FIFA Futsal Cup. Amin ni kay damo nga ampang, di lang mga nakaanda naton balang ampang. Sa subong gani no, ang aton nga mga public schools patigayon sa tagsa nila ka mga district meet. Nami kaya ko ng bata na to no, may sport kay may ara ka mo bilang i-cheer, may ara ka mo nga lantawon. Hindi dira mo makita ang potensyal, dira mo madiskubre kung ano gid ang potensyal sa imong nga bata. 11 minutos magaligid sa takna alas 10 sa aga. Sa nasiling na nato no, while lang gani nakapahuway ni si Alex, mag-compete naman siya sa WTA 125 Suzhou sa China. Fresh from a semi-final appearance sa Jinshan Open last weekend, ang Filipina tennis player currently ranked number 58 sa kalibutan, nagbiyahe no. Magasambuwa ini siya kontra sa 4th seed. Hindi. Nagbiyahe ni siya to take her place as the tournament's 4th seed sa Suzhou. Sa Jinshan, she was the lone top 100 player. Si Ayala, upod niya sa hampang sanday Eva Jovic ng USA as the top seed.
Tashana Maria at number 2, kag Netherlands Susan Lamens at number 3. Sa Jingshan, naluto si Yala kay Luluson, world number 146 and a former number 39. After failing to protect a one-set advantage, 6-3, 4-6, 2-6. Ang 20 anyos nga tennis player wasted no time picking herself up. Kagdi, move on na to. Okay na, tapos na to. Muna ganing inahambal ko, bisan mapirdi niya makapila ka beses ya. Kilo na iya. Okay na iya problema. Kaya nga, 20 anyos pa lang. Pila ni siya, pila pa lang ni edad yan, nasundan ta ni iya karera. Isubong kalayo na sang nalabot niya. Amo na nga abin nyo ang mga bata niyo, be, mga perdi, bisampang. Okay lang na. Ninyo pag i-pressuron nga, dapat naugid, hindi. Dapat ya kamu mismo kabalo kamo mag-ulo-ulo man sa inyo ng mga kabataan kung mapirti sila, hindi nga kigan nyo pa, hindi ginaya pwede. Kamu dapat dapat mag-motivate sa ila bilang mga parents. Sa opening round, ang makasambuwa niya si Katarzyna Kawas ng Poland, world number 124 sa opening round. Kag si Iyala, target niya nga maka-rest back kay Kawa na nagluto sa iya sa round of 16 sa Templeton USA sa 2022, 2-6, 6-4, 6-0. Si Kawa naman is coming off a round of 32 exits sa Guadalajara 500. Sa din na perdi ni siya kay Jovic 4-6, 6-4, 3-6. Ang manami sinino sa sining nga mga kompetisyon, kamo man lang yapon na nagakilita eh. No, lain-lain lang nga ngalan ang lain-lain lang ang mga kompetisyon na ginapasakupan nyo. Sa dalayon, maintindihan mo, makita mo na kung anong strengths ang kontra mo, anong dapat mo i-improve. Balaan mo kada player lain-lain ng strength eh. O diri, amo ni siyang strength niyo. So diri paano ka mag-adjust, paano mo i-execute ang imong mga strategy abi para ngati magdaog ka sa amo nga player. Lain-lain eh. So dapat sige-sige gid ang imong training kag hampang. So best of luck kid kay Alex Yala, no? Ang bugos ng Pilipinas nakahanda gid nga magsuporta sa anuman nga kompetisyon nga imo nga pasakupan kag alin sa una, no? We are very proud sa imo na accomplish. Kabilang kadto kita sa balita sa billiards. Si Mika Immonen, amo ni siya ang Finnish pool player, no, nga nagaog sang duha ka World Championship, napatay sang Lunes matapos ang sa magkatuig nga pagpakigbato sa cancer. He was 52. Namugid ang nagpalabot, no, sang simpatya. Nagatagman sang tribute nila, no, sa sining pool player. Tributes halin sa Matchroom Sport kay fellow Q artist poured in para kay Mika Immonen, winners ng 2000 World Pool Championship, kay 2009 World 10 Ball Championship. Si Immonen, kilala as the Iceman, is widely considered, some fans, peers, and pundits to be one of the greatest to ever play the game. Sang ara siya sa iyang prime. Ilan sa mga accomplishments niya ang 2 victories sa US Open Pool Championship, one of the most prestigious nga events sa 9 ball. Nagampang man siya sa European team sa pila ka okasyon sa Mosconi Cup, Pools version sa Ryder Cup. Ang 2012 World Cup of Pool Champion kag 2014 Billiard Congress of America Hall of Famer, may pila man ka mga memorable battles sa siyempre sa GOAT man naton diri sa billiard, si Efren Bata Reyes, and at some point regular participant sa pila ka mga competitions sa Philippines. Halin sa 2023 pa ning pagpakigbato ni Mika no sa cancer, mo gining masubo, no, maduktan kita sa cancer, kanya gid kita yang
pagpasan kung paano nato ilagpasan ang pila ka masakit, pero rest in peace gid kay Mika Imonen. Disisiete minutos magaligid sa takna ng alas 10 sa aga. Ang Philippine Football Federation ginatagaan gid pagkilala ang strong support sa government na naging factor in making the FIFA Futsal Women's World Cup 2025 a reality. So, kay PFF President John Anthony Gutierrez, ipaputsagin siya sa pagpasalamat during the tournament draw ceremonies on September 15 sa BGC Arts Center, underscoring the government's role para ma-secure ang historic event. Upod sa FIFA Council member Mariano Araneta, ang Philippine Football Federation grateful gid sa Philippine government for making the hosting sa inaugural FIFA Futsal Women's World Cup 2025 nga posible. Napasalamatan niya si President Ferdinand Marcos for believing sa legacy that this hosting will bring to our country. Ang Philippine Sports Commission, kay Chairman Mr. Patrick Gregorio, sa proactive support kay championing this event as a major boost sa sports tourism. Wala nyo man kung may mga amuning mga events, nag-boost gid ang tourism. Ang problema talang kung damo gid ang participants, ang traffic, dapat ma-resolve gid ina naton. Ibalan mo nagabilin ina sang negative nga impression sa aton ang kabugat sang traffic eh. So paano ta ina i-resolve? Amo gid na ang pila na kadekada nga dapat gid nga tutukan. Ang Philippine Olympic Committee, Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino si endorsement. Kung wala ini tanan ang FIFA Futsal, hindi mangin posible, mangin handom lang ini, damgo lang ini suno kay President John Anthony Gutierrez. Ang FFWWC duwaton sa Pasig City sumugod Nobyembre 21 tubtob Disyembre 7, marking the tournament's first ever staging sa FIFA. Sa July 30, 2025, ang government formalized its support through Administrative Order Number 35 na nag-direct sa creation sa Interagency Task Force to oversee preparations sa event. Ang task force pinapangunahan sa Philippine Sports Commission, nag-coordinate ang efforts sa mga government agencies, local government units, and private stakeholders para ma-ensure ang kadalagaan sa tournament. Planning sessions, coordination meetings ang nagapadayon throughout 2025, culminating in the high-profile draw ceremony in tambungan sa mga FIFA officials, foreign dignitaries, athletes, kag international media. Ang pila ka mga nag-alattend, nalakipan na tayo Filipina national athletes Hallie Long kag Vanny Gandler, futsal head coach sa Croatia Tijana Bujic, kag Brazilian futsal legend Falcao. Mulang ning aton yang ang traffic gid, pero kung sa pagkama-inabi-abihon kita gid sinaya ang magadaog. So best of luck sa mga teams na magapasakop sa sining FIFA Futsal World Cup. 21 minutos magaligod sa takna ng alas 10 sa aga. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanom do, magabalik lang ang programa Sports Zone. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang hinalal.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like Pastelarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nag-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atas abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magandang parada ng sinulog. Pininiwalang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka malaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. In
1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman ay sari-sari. The Yippie Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 28 minutos magkalikan sa taknang alas 10 sa kaparayan ka mga nagapamati diri sa Gapon sa programa Pantay Ugon Sports Zone. Sa dugang panaton nga balita, mga kabiyanan, isa sa mga ginapamangkot sang fans subong sang Milwaukee Bucks. Ano ang future ni Giannis Antetokounmpo sa team? Sa isa ka interview pahayag ni Giannis na gusto niyang mangingkabahin siya sa team. Mag-allow sa iya kag makahatag sa iya sang tsansa nga magdaog sa isa naman ka kampyonato. It is never going to change. I want to be among the best. Suno sa iya. Si Giannis is signed through 2026 to 2027 season with a player option for 2027 to 2028. So there is still time to figure out a potential long-term extension or even trade down the line. Pero sang last month, way niya ng mga options. Mag-stay ba siya? Or magahalin sa Bucks? Pero kung legacy lang ni Giannis sa Milwaukee Bucks ang pag-istoryahante, na-secure na ni Giannis ang pagdaog nila sa kampyonato. Mumalan lang importante. Hall of Famer ka na, kompleto ka na sa mga achievements mo, sa imong dugay nga karir. Ang importante man lang na makadaog ka sa kampyonato. Amo nang na-deliver ni Giannis. Amo nang kulang sa pila pa ka mga star players na to sa NBA. Sana dira ang babyface assassin, ang Luka Magic sa Slovenia, si Luka Doncic. Subong aran siya sa Lakers, no? Matapos nga gin-trade lang siya sang gin-trade nang walang paalam. Di man na. Pagka wala gid jaya bala ni Hay ni Ho. Insulto ito kay Luka ang pag-trade sa iya. Pero kinanglan niya mag-move on kag improve ang self niya sa Lakers. First season niya pa man lang. Nakita kabalo kung pwede niya madala sa mga masunod nga tinuig. Luka, kung di kita magsala, mga 25, 26 edad niya. So, sila pa katuig. Damo pa nga tinuig. 31 minutos magalikat sa takna alas G-Saga. Sa dugang panaton nga balita sa gihapon sa NBA, si Nikola Jokic ang iyagid siya nga plano nga mangin isa ka may plan is to be a Nugget forever. May nagwa nga report sang nagligad nga si Jokic will not seek a contract extension this offseason. He is currently eligible to sign a 3-year, $200 million extension until October 20. By waiting until next year, he can reportedly add a 4th year sa deal for an additional $77 million. Matapos ang disappointing Game 7 loss sa Oklahoma City Thunder sa nagligad ng season, ang Nuggets nag-umpisa sa ilang summer by trading Michael Porter Jr. kag ang ila 2032 unprotected first round draft pick to the Brooklyn Nets for Cam Johnson.
ang Nuggets, ang savings nila, no? Ang nakuha nilang savings from trading Porter. More or less 14.9 million non-tax mid-level ang magamit nila. Si Jokic currently has 2 more guaranteed years plus a player option for 2027 to 28 season, remaining on the 5-year, $276.1 million deal nga ginpirmahan sa July 2022. Mangin huge ini, no, para sa future sang Nuggets. Kaya may pila sila ka mga movements nga ginhimo ba, no? Gin-fire nilang ilang coach nga naghatag sang kampyonato sa ila. Kag ang ila general manager nga si Calvin Booth hindi naman magbalik for next season. Malone was the only coach Jokic had ever played sa iyang karera prior sa iya dismissal. Trentay 3 minutos magaligid sa takdang alas sa GSAG. Sa ibang panaton nga balita, damo man na nagapamangkot, subong kabusta na ang star player sang Indiana Pacers, si Tyrese Haliburton. Damo gid ang lipay nga makita siya, no, sa pictorial. Dati dugay pa ni siya makabalik. Ang Oklahoma City naman steady sa gihapon ang lineup. Way gid ni sila sa migin bag-o sa ilang lineup, no. Mugid na yan. Basta ka champion ka mo. Ay na kisang ulag-ulag. Kung may movement kagiman nga obrahon, may pila ka mga changes, sigurado na yan para na yan sa future. Kag para nga mas magbaskog pagid ang team. Ang isa lang gitong nanugunan sa mga Laker fans ang 2020, damo nga mga players nila wala nila ginpamilak nila after nga nag-champion. Ang mga veterano gito kasi siyempre nagpasaka man sila sang value nila at demand man sang dugang nga sweldo. Namugid man na yang kalabanan basta nga nagka-deliver ka sa championship ang mga players ma-demand man na sang dugang nga sweldo. Hindi naman pwede nga mga star players lang ang maka-avail sila. Dapat pati mga role players, bench players, nag-contribute man sila sa team Pagdako man ng bagay na matagaan sila sang nagkakadapat nilang increase. Positive naman mga kabyanan si Dallas Mavericks shooting guard Klay Thompson na ang Mavericks can win the NBA title sa oras nga magbalik si Kyrie Irving at naga-recover sa karon from a torn ACL nga iya na agom no sa iya left knee last March. Nag-media day nga daan sang Lunes kag once we get Kyrie back, I don't see why we can't win the whole thing. Aba. Ang 33 anyos nga star player man sang Dallas Mavericks si Irving nag-average ng 24.7 points, 4.8 assists, 4.6 rebounds last season. 9-time All-Star, 3-time All-NBA player. Nakugid nga instrumento sa pagkakuha sa Cleveland sang ilang kampyonato sang 2016. Scorer, clutch player, ang iyagid yung dribbling skills, ang handles niya. Galing kiti nag-edad ka, no? Lain na ang pace mo bala. Kiti ano man sa pagid ni mangin effective pa siya. Ayhan. Makabalik bala siya sa same level sang panghampang niya
pisar nga tin na balda siya with a torn ACL. Amo nang pamangkot. Pero may pilaman ka mga players ta nagka-recover man kag nakabalik. Ibaga ni mas lala pagid ang balda nga na agom nila. Paul George, kita niyo to sa video. Pero medyo tahado ka na blaw. Medyo hindi ka na mo athletic. Hindi ka na mo go ba na? Napaminsar mo man nga dapat hindi ka mabalda. Dapat long term ang imo ginaisip bilang isa ka player. Rentay 8 minutos magaligad sa takta ng alas 10 aga. Trentay 8 minutos magaligad sa takta ng alas 10 aga. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa programa Sports Zone. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka malaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory ay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior sa my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I love you. Kikiligin ka pag suyak ni crush. Yayaan mo sumayaw pag tugtog ng pinaka-hihintay ng love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each time. Ah, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, meron may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is now without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming ginatuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New World Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 46 minutos, mga kaligad sa taknang alas 10 sa aga, padayon ka muna nagapamati diri sa gyapon sa programa Sports Zone. Mga kabilang ginapanginbulahan nato no, si Vince Floyd Tamonan sang tubungan matapos makuha ang gold sa tunggal male category sa 3rd Asian Junior Pencaksilat Championship sa Srinagar, Kashmir, India. In representan ni Floyd ang Philippines sa kompetisyon bauti taga tubungan, taga 1st District sa nakakuha siya gold sa tunggal male category kag sa tanding male category. So congratulations again kay Vince Floyd Tamonan sa tubungan, Iloilo. Tetrahydrocannabinolic acid, a precursor sa THC,
ang psychoactive compounds ng marijuana samtang nagahampang sa Xinjiang Flying Tigers of China's professional basketball league. Ang announcement ng positive test ang ginhimo lang 2 months later after he had resigned with Adelaide. Munang budlay, no? Problema gid ini nga dako para sa team. Muna basta nga way kasang disiplina nga klase isang player. Ano nga dani, perti nga dani kahambong ka klase ka player niyang si Montres Harrell ni. Hindi mo ni galing ginahinambog niya. Muna balaki sa matsyag mo blado sisino ka na. Hindi ka na yakabalo magsunod sa mga pagsulundan. Illegal pa ni nga daan. Illegal substance. Sigurado ginayang nga maduktan ka gid. Una no sa mga players maghalong ikaw mo sa mga ginatake ninyo. As it stands, Harrell is not permitted to train or play sa iyang ball club. With no timeline on when the process will be finalized and no certainty on any sanctions, the club has been left with no option but to terminate ang kontrata niya. Bay magserbi ni Pandam sa ibang pagidra ng mga players, no? Binangaton mga Pinoy players gid. Kadamo na gamusang opportunities, no, maghampang sa sagwa diri sa aton sa PBA, may MPBL na lungan tagid ang kayong lawas ta, hindi ta pag-abusuhan. Mo nang dira ka nagakuha sa source of income mo sa kayong lawas. Kung abusahan mo sigurado ginaya may balik ginayang hindi maayusin. Paresin kontrata, pila ka milyon yung nadula kay Montres. For sure yung iba nga teams ni maduha-duha man magkuha ni sa iya, depende kung paano niya i-explain ng matabo sa iya. ...50 minutos makaligan sa takdang alas 10 aga takop na kita sa aton nga pagpangalaga ng iban pagin nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sa programa Sports Zone. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Rochelle Johnson Tahero sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng